Magandang umaga sa inyong lahat, o magandang hapon, o magandang gabi. Depende kung nasaan kayo, mga kaputukan. So, may mga nababasa ako sa mga gun community, mga bagong enthusiast, no, sa barrel. Nagtatanong sila, ano daw ba yung barrel drop? Okay, so gawa tayo ng video na para lang sa barrel drop. Alam ko na nagawa ko na ng video to dati, pero nakasama yung topic doon sa ibang dinidiscuss ko. I think doon sa mga amo na buntis, no. Okay, so ano nga ba yung barrel drop? Pag sinabing barrel drop, yun yung way ng pag-check ng isang bala o yung ammunition kung mag-fit doon sa inyong barrel, sa chamber. Okay, so bakit ba ginagawa ito? Kaya ito ginagawa kasi sa mga madalas pumutok at gumagamit ng mga reload, sometimes yung mga shell sa sobrang dami na ng cycle ng pag-reload, no, marami ng nagbabulge, especially yung mga naka-major load na Super 38, caliber 40, tapos caliber 45. Okay? Sa caliber 45 kasi minsan uso dati yung sobrang throating, no? Hindi ito. May mga lumalaking unsupported. So pagka naka-major load ka, o kaya minsan sobrang lakas, no? Talaga ng load mo, nagbabulge yung shell dito sa gilid, no? Dito sa gilid. Ngayon, pagka hindi yun na-resize, niloadan, sometimes doon nangyayari yung nagfe-fail to feed ka during competition. Okay, so yung barrel drop, mas naririnig nyo yan sa mga nagko-compete. Kasi mga shells na gamit nila, ilang cycle na ng reload yon. Okay, so paano nga ba yon? Okay, so simple lang yan. Okay, so kumuha ako ng dalawang barrel para i-demo lang. Isa sa CZ, tas isa sa Glock. Okay, so kaya sa tinawag na barrel drop, so basically, i-drop mo yung ammo sa barrel. Tapos kailangan yan, mag-fit siya, no, dito. Okay, makikita niyo yan. Although sa ZC kasi medyo nakaangat ng konti, normal po yan. Tinry ko din, ganyan din dun sa dating Shadow 2. Yan, hindi siya pantay na pantay. Okay, sa 1911 pantayan, minsan mas nakalubog pa ng konti. Okay, tapos kailangan niya lumaglag na ganon. So in short, talaga dapat yung profile, pan-check siya ng profile ng shell nyo kung talagang sakto. So ito, mga tira-tira kong reload. Oh, yan, di ba? Nalalaglag lang siya. Mapupunan nyo minsan, ang itsura niya, ganito, medyo ganyan, nakaangat. Okay? Pag pinasok nyo, umuobra. Pero hirap kayong magtanggal. Okay? Pagka ganun, siguro kailangan ng ipa-resize yun after nyo iputok. Kasi magagamit pa yun. Kung tinulak nyo lang ng light, pumasok, magagamit nyo pa. Although, pagka pa-resize nyo na. O profile nyo. Okay? So, ganun lang. Barrel drop. Tapos kailangan mag-release, kusa. Okay? That would ensure na papasok siya. Siguro kung magkaroon ka pa rin ng failure to feed, minsan kasi nagmamatter din yung overall length o yung OAL. Okay? Pero at least hindi na buntis yung bala mo. Yung probability na hindi siya papasok, napakaliit na. Okay? Tapos to, sa Glock naman. Kung mapupunan nyo sa Glock, ayan, mas lubog siya, no? Kumpara mo dito sa CZ. Ayan natin. Oh. Okay. Yung iba gumagamit naman ng ammo gauge. Okay. So yung mga ammo gauge, ganun din. Mapupunan nyo, flat dapat. Pag ginanon nyo, lalaglag siyang kusa. Okay, kaya lang nga, di ba? Sa mga walang ammo gauge, diretso nyo na sa barrel. In fact, sabi nga nung iba, mga experienced shooter, mas maganda ako sa barrel mismo. Okay? Ito isang nakakuha ko, ayaw malaglag, although pumasok siya. So that means pag pumutok siya, malakas yung puwersa naman, gamit ko kukulang, magagana pa rin siya. Okay, so ngayon anong gagawin nyo pag may nakitang hindi pasok na pasok, o kaya pinilit nyo ganyan ay pasok nyo pero hindi nyo mahila, although matanggal nyo yon. Okay, tas gumamit kayo ng mga tool, wag nyo nang gamitin yun sa laro. Baka mamaya mag-cause pa ng issue. Alright? Yun lang. Barrel drop. Isa-isa yan. Okay, lahat ng balang gagamitin sa competition.
Dati ginagawa ko yun, naka ano ko, 45 at saka caliber 40. Sa 9mm kasi bihira yon. Okay? Bihirang-bihira. Paalala natin ha. Gawin nyo yon kung halimbawa, kagaya ko kasi halo-halo yung shells ko. Ginagamit ko sa ZZ, ginagamit ko sa Glock. Tapos, nung may 1911 ako na 9mm, ginagamit ko rin siya. Okay? Tapos, ang nagiging problema ko, i-share ko lang, yung mga old generation ng Glock, maluwag yung chamber. So, pag pumutok kayo doon, kahit factory ammo, isang putok pa lang, ang laki ng bulge. Tapos, pag niloadan yun, ginamit nyo sa mga tight barrel, like yung mga barrel ngayon na ZZ, tsaka Glock Gen 5, minsan, hindi siya nag-fit talaga. Okay? Alam niyo yung mga dating nag-Glock. Kaya dati, di ba, sinasabi nga, yung Glock kinakain lahat ng bala. Kasi maluwag yung tolerance niya, malaking tolerance chamber. Pero yung mga baril ngayon, iba na. Masisikip, di ba? Pag napunan niyo yung iba kong video, yung simula mo sa G3, G3C, yan, yung Glock Gen 5 na lalo na early release, yung later release ng Gen 4, at saka yung Gen 4.5, no? Yung unang-unang release na may serration, na translation ng Glock, masisikip yung chamber nun. Okay? So, yun. Pag may mga gusto kayong i-topic natin video, lalo na sa mga baguhan, message nyo lang ako sa Facebook ko. Dalawin nyo yung Facebook ko, message nyo kung may gusto kayo malaman. Alright? Sana nakatulong ha. Yun ang barrel drop. No? Na pagka nababasa nyo or natitinig nyo sa mga usapan, yun yung ibig sabihin ng barrel drop. Salamat sa panonood mga kaputukan. Next time ulit. Sorry ha. At very busy kaya konti mga video ko.